Inagaw Mo ang Lahat sa Akin. Ito ay pelikulang pinagbidahan ni na Maricel Soriano, Snooki Serna, Tirso Cruz III at Eric Quezon. Ang Inagaw Mo ang Lahat sa Akin ay isang matinding dramang pampamilya at psikolohikal na umiikot sa pagnanasa, selos, pagkakanulo at pagkawasak ng relasyon. Ang kwento ay nagpapakita kung paanong ang pag-agaw ng pagmamahal, dangal, pagkakakilanlan at kapayapaan ng isip ay nagiiwan ng malalim na sugat, hindi lamang sa puso kundi pati sa isip. Habang umuusad ang kwento, makikita ang pagguho ng tiwala, ang paglala ng emosyonal na labanan. Hanggang sa umabot sa puntong ang mga tauhan ay nawawala sa sarili, isa-isa, tahimik at masakit. Ang bawat tauhan ay may kanya-kanyang struggles. Ang tauhang ginampanan ni Maricel Soriano ay may matinding emotional trauma, pakiramdam ng pagkawala ng lahat, pagmamahal, seguridad at dignidad, galit na nagmumula sa sakit at pagkakanulo, isang larawan ng mental breakdown na bunga ng naipong sugat. Ang tauhang ginampanan ni Snooki Serna ay nakakaranas ng identity struggle at insecurities, pagkagutom sa pagmamahal at pagkilala, moral conflict sa pagitan ng konsensya at pagnanasa. Ipinapakita kung paanong ang kakulangan ng self-worth ay nagtutulak sa maling desisyon. Ang tauhang ginampanan ni Tirso Cruz III ay nakakaranas ng moral failure at indecision, pag-iwas sa responsibilidad at kawalan ng paninindigan, ay nagiging sanhi ng emosyonal na pagkasira ng iba. At ito ay may mabigat na epekto sa mental health ng kapwa. Ang tauhang ginampanan ni Eric Quezon ay nakakaranas ng internal conflict, tahimik na pagdurusa, pagiging saksi sa pagkawasak ng mga relasyon, larawan ng taong nadadamay at nasasaktan kahit hindi pangunahing may kasalanan. Ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa love triangle o betrayal, kundi sa pagkawasak ng mental at emotional well-being kapag ang tao ay inuuna ang pagnanasa kaysa konsensya, umiwas sa pananagutan, at piniling manakit upang puna ng sariling kakulangan. Ang pag-agaw at pagkawala, ang epekto ng kasalanan sa isipan at kaluluwa. May mga sugat na hindi nakikita at iyon ang pinakamabigat. Ang pelikulang ito ay sumasalamin ng katotohanan na ang mental health struggles ay madalas nagsisimula sa emotional wounds, selos, abandonment, rejection at betrayal. Hindi lahat ng nasisira ay agad napapansin. May mga taong patuloy na ngumingiti, pero sa loob ay unti-unting nawawala ang sarili. Ang Diyos ay hindi bulag sa ganitong sakit. Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ang pananampalataya ay hindi panangga sa sakit, kundi sandalan sa gitna ng sakit. Tulad ng mga tauhan sa pelikula, may mga pagkakataong mali ang nagiging tugon natin sa sugat. Ngunit nananatiling bukas ang Diyos sa pagbabalik at paggaling. Ang sakit na hindi hinaharap ay nagiging galit. Proverbs 4 verse 23, Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ang kasalanan ay hindi lamang sumisira ng relasyon, kundi ng isipan. Romans 6 verse 23, The wages of sin is death. Ang kamatayan ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal at mental. Hindi lahat ng pag-agaw ay panalo. Madalas, lahat ay talo. Mark 8 verse 36, What good is it
for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul. May paggaling kahit sa pinakawasak na puso. Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ang inagaw mo ang lahat sa akin ay isang babala at paalala na kapag ang sakit ay pinabayaan, ang isip ang unang nasisira. Ngunit kapag ang tao ay humarap sa katotohanan, may pagsisisi, pananagutan at pananampalataya, may pag-asa pang maghilom. Hindi man maibalik ang lahat ng inagaw, maibabalik ng Diyos ang sarili. Maraming salamat at pagpalain nawa tayo ng may kapal.